Hi! Good morning mga Marites, mga ka-MMK. Welcome to my channel, Cherry's Gallery. Ito na po ang ating mga pechay after 4 days. Ayan, nakakaroon na siya ng 3 dahon. Ayan, ang routine ko tuwing umaga, ang mag-cultivate at maglagay ng mga compost pit sa mga gilid-gilid niya para maging matabang ating mga pechay. Hope sana gumana yung ating ginawang compost pit, yung mga pinagbalatan ng mga gulay, mga pinagbalatan ng mga prutas, ayan. O kaya yung mga binubunot ko mga damo-damo dyan sa kapaligiran dyan. Pinuputol-putol ko yun, nilalagay ko sa pinutol na Wilkins na galon. Tapos, dinidilig-diligan ko, nilalagyan ko ng lupa para maging pataba. Ayan po ang aming harap ng bahay. Diyan ako naglalaba. At sa tabi niya, meron, ayan yung garden ko. Nasa labas lang po yan ang bintana ng bahay namin. Ayan. Tuwing umaga, ganyan ang ginagawa ko. Naghahalaman muna. Hilig ko yan, maghalaman-halaman. Pag sinisipag, pero pag tinamad, wala na. Yan. Gusto ko yung view namin dito sa umaga kasi tahimik. Ayan yung mga puno ng mga kasaba. Yan, maigsi lang po ang aking shorts, mahabang damit. May short po talaga ako dyan. At saka may kalaparan ng likod ko. Medyo tumataba na ako mga kumare. Kakakain ng gulay. Marami pa akong tanim dyan sa gilid-gilid. Mga sili at saka mani. Yan. Saka yung mga kamuting kahoy. Hindi ko nga alam kung may bunga na sila o yung nagkaroon na sila ng root crops eh. Kasi hindi ko pa sila na bubungkal. Nakalipas na yung mga 6 months yata. Gusto ko bungkalin sila pag yung tag-ulan na para malambot yung lupa. Saka para mapalitan ulit, matamnan ulit ng bago. Kasi yan yung ginagawa kong bakod-bakod. Yung mga puno ng malunggay at saka puno ng kamuting kahoy. Yan. Ganyan ang ginagawa ko. Yan, nagko-cultivate tuwing umaga. Nagpapaaraw na rin ng likod. Kasi medyo malamig na yung mga panahon na ito. Malamig sa gabi at saka sa umaga. Pagdating ng tanghali, sobrang init. Yan. Mabalik tayo dun sa MMK about sa batang naghiwalay ang mga magulang. Ayun. Lumalaki na siya ngayon. Siguro nasa first year high school na siya. Tapos nag-graduate na siya ng elementary. Ngayon high school na siya. Yun, nagkaroon siya ng mga kapatid sa kanyang stepmother. Yun. Bali doon na siya nakipisan sa kanyang stepmother. Sa may dalawang mga kapatid na maliliit. Ang nangyayari, nagbabantay siya doon sa dalawa niyang maliliit na kapatid. Kaya bihira lang siyang makakapasok. Minsan sa 1 linggo, 3 beses lang siyang nakakapasok. Minsan natataon, may exam pa ng minsan Thursday, Friday, ayan, hindi siya nakakapasok kasi minsan naglalaba siya. O kaya minsan siya muna yung nagpupunta sa Maynila para maglaba ng labada na para pandagdag sa gastusin sa bahay. Ayun. Yun, natataon naman na nag-i-exam. Minsan, hindi na siya nakakapag-exam ng mga periodical. Naawa naman yung teacher. 1 beses hindi siya nakapag-exam. Binigyan na lang siya ng 74 na grade. Para lang kahit papano panabla. Yung ibang grade niya naman matataas. Pero yun lang ang bukod tanging 74. Kasi hindi nga siya nakapag-exam. Kaysa naman daw sa bigyan ng mababang marka, yun na lang, plinat na lang sa 74. Sobrang nalumo yung batang babae. Kasi yun lang ang mababang grade niya.
Pero sa iba naman, matataas naman yung mga grades niya. Ayun, umabot ang 40 reading, pasado pa rin kahit may 74. Ganun palagi ang kanyang routine, yung hindi nakakapasok lagi. Minsan pala, hindi nakukumpleto ang isang week na lagi siyang may pasok. Minsan kasi, yun, nagbabantay ng mga maliliit niyang kapatid. Yun. Palaging ganun. Tapos pag uwi, minsan napapagalitan pa pag hindi nakagawa ng gawaing bahay. Minsan walang pagkain, kasi naubusan. Minsan papasok walang baon. Maswerte na siya pag may 5 pisong baon nung mga panahon na yun. Yung bag niya sa plastic. Yun, kasi minsan hindi siya binibigyan ng pambili ng bag. Ganun, grabing hirap ng buhay nung mga panahon na yun. Makapag-aral lang sa mga mahihirap na mga pamilya, ganun, kagaya doon sa batang babae. Grabe rin yung pinagdaanan. Yan ang mahirap pag ang pamilya broken family o naghiwalay yung mga magulang. Palaging nagsasacrifice yung mga anak. Minsan nabubuli o nabubugbog kasi wala nga naman magtatanggol sa kanila. Ganun, hindi man lang isinasaalang-alang ang saloobin at saka yung nararamdaman ng bata. Siguro kung nung mga panahon na yun, may mga uso yung mga bawsi, ganun. Siguro nakasuhan na yung magulang nun. Meron noon bantay bata, pero syempre hindi naman open lahat magreklamo. Saka yung bata naman magagawa, pupunta ng para magreklamo. Pupunta pa ng yung kung saan pwede magreklamo, ganun. Kaya wala ganun noon. Kaya malaya yung mga mapanakit na magulang na manakit ng mga bata. Kasi akala nila tama yun. Pero hindi nila alam, nagkakaroon ng sugat sa damdamin ng mga anak, ng mga bata hanggang sa lumaki. Tapos pagsasalitaan pa ng mga masasakit, sasabihin, nagmana ka sa ganito ganyan . Parang sinisisi yung bata dahil nagkahiwalay sila ng nanay nung ganun. Mga ganun bagay. Yung sinisisi yung bata, wala namang kinalaman yung bata. Bata lang naman. Diyos ko. Ayun, bata lang naman yung mga bata wala namang kinalaman. Ayan, ang aking mga kapitbahay. Sila kuya yan. Papasok na sila sa work. May work pa sila. Ako maya-maya na ako papasok ng work. Mga 8. Yan. Ayan naman ang aking bunso, si Rima at saka si Kuya Noli. Yan, sabi ko alagaan muna si Rima habang ako'y nagko-cultivate. Nagpapaaraw rin sila. Kasi maganda yung sikat ng araw. Ayan. Tapos, yun na. High school na siya. Ganun lagi ang routine ng buhay niya. Minsan, umiiyak na lang siya palagi kasi siyempre, walang mapagsumbungan. Bigat-bigat sa kalooban niya. Tapos yung mga magulang, gano'n, yung tatay, parang ayos lang sa kanya na nasasaktan yung anak niya. Ayos lang sa kanya na kasi parang tortured na yung gano'n . Ang isip nila, nung panahon na yun, ang isip nila, pagka gano'n ang ginagawa nila sa bata, dinidisiplina. Hindi nila alam, nagkakaroon ng scars o yung sa kalooban nila. Yun, kumbaga parang baliwalaan sa nila. Para sa kanila, disiplina yung nananakit. Disiplina yung mga ganong bagay. Pero kung minsan hindi na yun abuso na yun . Kung sa panahon ngayon, abuso na yun. Mga ganong bagay. Minsan puro pasa yung bata, puro latay ng palo. Diyos ko. Ayun. Yun ang kwento ng batang babae na yun.
Tapos minsan hindi naman binibigyan ng baon, hindi papasok, hindi na kumakain para lang makapasok. Ang dami rin tiniis ng bata na yun. Para lang makapag-aral, tapos pagsasalitaan pa ng kung ano-ano. Gusto rin lang naman mag-aral ng bata. Minsan nga sabi ng mga teacher niya, doon na lang sa kanila yung manirahan yung bata, at habang nag-aaral, syempre, kailangan magtrabaho din. Yun, naisip ng batang babae na magpaalam sa kanyang tatay na doon magtrabaho na lang doon sa teacher niya at pero hindi siya pinayagan ng tatay. Sa halip, hindi na naman siya pinapasok, ganun. Di nag-absent na naman. Minsan, yung mga gamit, pag ayaw sundin na hindi siya papasok, itatapon sa putikan, yung uniforme, itatapon sa basa para hindi na makapasok. Grabe. Gusto lang naman mag-aral ng bata. Ganong karahasan ng nararanasan ng mga kabataan. Minsan ang kwento ng buhay, ganon. Ang hirap. Minsan, ang sakit sa kalooban na ganon. Yan, puro tayo kadramahan ngayon. Puro tayo maritesan. Ganon, yan. Ayan, nilalagyan ko ng pataba ang lagyan ko muna ng pataba itong mga pechay ko. Yan, yung compost na ginagawa ko na mga pinagbalatan, mga dayami. Yan, nilalagay ko dito tapos dinidilig-diligan ko para mabulok sila. Yun ang aking ginagawang pataba. Organic na pataba yan. Yun, ganun nangyari sa bata hanggang sa naisipan niyang lumayas at magtrabaho na lang sa isang restaurant. Okay naman yung restaurant na napasukan niya. Nagkaroon din siya ng karelasyon kasi syempre naghahanap siya ng yung parang nakakaunawa, nakakaintindi siya kanya. Tapos 10 taon ang tanda sa kanya yung naging kasintahan niya o jowa niya, ganun. Yun. Parang nakikita niya kasi yung father figure dun sa parang alagaan siya, ganun. Yun. Kaya abangan nyo lang sa susunod na kabanata, sa susunod na aking marites and mga marites kung ano nang nangyari sa kanya. Parang nagkikwento na ako ng life story ng bata dito. So, credits dun sa bata. Sa kanyo na malalaman kung sino yung batang yun. Basta yun ang kwento ng buhay niya, yun. Kinikwento ko na lang kasi, nakaka-amaze yung kwento ng buhay niya. Yan. Sa susunod na lang po ulit, mga kamarites, mga ka-MMK, maritesan, mga kumare. Ayan, hanggang dito na lang po muna at ako'y papasok pa, maliligo pa ako. Yan, may continuation pa yan. Yan, ganyan lang ang aking ginagawa araw-araw sa aking mga halaman. Anong pala sila yung bunso ko at saka si Kuya Noli. Yan.